Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang matapang na prediction ni Ginoong Charles Hoskinson. Siya po ang founder ng Cardano na posibleng umabot daw sa $250,000 ang presyo ni Bitcoin. Doble pa sa kasalukuyang all-time high nito. Pero teka, totoo nga ba ito? Ano-ano po ang mga dahilan kung bakit ito ang kanyang tingin? At higit po sa lahat ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita rito ay ang Cardano founder na si Ginoong Charles Hoskinson. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Ginoong Charles Hoskinson tungkol dito kay Bitcoin. Ayan, kamakailan lamang sa isang interview sa CNBC's Beyond the Daily Valley podcast ay ibinahagi po ni Ginoong Charles Hoskinson ang kanyang prediction na ang presyo po ni Bitcoin ay maaaring umabot daw ng hanggang $250,000 na presyo. Posibleng ngayong taon o sa susunod po mangyayari ito. Kasabay po ng kanyang interview na ito ay nasa $81,767 ang presyo ni Bitcoin. Tumaas po ito ng 5.54% sa loob ng 24 oras or last 24 hours. Pero kahit may kaunting pagbaba na 2.15% nitong nakaraang linggo, malaki pa rin po ang tiwala ni Ginoong Hoskinson sa potensyal ni Bitcoin. Ang interesting po dito ay sinabi niyang kahit may mga economic tensions tulad po ng reciprocal tariff na ipinatupad ni US President Donald Trump at kahit bumaba po pansamantala ang presyo sa ilalim ng $77,000, naniniwala pa rin po siyang tataas ito ng malaki. Ngayon, ano po ang mga dahilan kung bakit posibleng tumaas ang presyo ni Bitcoin? Ayan, ayon po kay Ginoong Hoskinson ay marami pong bagay kung bakit posibleng umakyat ang presyo ni Bitcoin sa presyong $250,000. Kaya ayan, meron po tayong ilang mga pinaka-importanting rason dito. Una ay ang pagpasok po ng malalaking tech companies tulad po ng Apple at saka Microsoft sa crypto space. Ayan, kapag ang mga higanting kumpanyang ito ay nagsimulang gumamit or suportahan si Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies, malaki po ang magiging epekto nito sa adoption at saka presyo. Pangalawa ay ang tumataas na bilang ng mga crypto users sa buong mundo. Base po sa datos ng Crypto.com, umabot na po sa 659 million ang crypto owners sa buong mundo noong taong 2024. Tumalon po ito ng 13% kumpara sa nakarang taon. Ibig pong sabihin ay parami ng parami ang naniniwala sa digital assets. Pangatlo ay ang geopolitical instability. Sabi po ni Ginoong Hoskinson, ang mga bansang tulad po ng Russia at saka China ay nagiging mas agresibo sa kanilang galaw sa global politics. Dahil dito ang tiwala po sa mga traditional financial systems ay unti-unting nababawasan. Ang crypto ay nagiging alternatibong paraan para sa global economic transactions, lalo na kung mawalan ng tiwala ang mga tao sa mga bangko at saka gobyerno. Pangapat ay ang bagong batas sa US para sa crypto. Ayan, isa pa sa malaking drivers or nagtutulak sa presyo ay ang mga bagong panukalang batas tulad po ng Investor Protection Act at ang Digital Asset Market Structure. Kapag naipasa ito, magiging malinaw na ang regulasyon para sa crypto sa Amerika, kung saan ay magbibigay ito ng kumpiyansa sa mga investors at maaaring magsimula ng panibagong bull run. Ngayon is dito naman po tayo sa technical analysis. Yan, ano naman po ang technical na pananaw ng mga analyst tungkol dito kay Bitcoin? Ayan, bukod po sa opinion ni Ginoong Hoskinson ay meron ding mga analyst na optimistic pagdating sa presyo ni Bitcoin. Ayon po kay Philip
isa po siyang market watcher sa TradingView. Nananatiling matatag po si Bitcoin kahit humina ang stock market. Ibig pong sabihin ay kahit may economic challenges, buo pa rin po ang momentum nitong si Bitcoin. Kaya sa chart analysis ni Philip, mukhang kaya ni Bitcoin na i-break ang mga resistance levels at gumawa ng kanyang panibagong all-time high. At ang kanyang forecast ay posibleng umabot ito ng hanggang $220,000 na presyo base po sa kasalukuyang trends at saka performance ni Bitcoin sa nakaraan. Ngayon ay kailan naman po posibleng mangyari ang malaking pagtaas ng presyo ni Bitcoin? Ayan, ayon po ulit kay Ginoong Hoskinson, inaasahan niya na magkakaroon po ng market consolidation o panandaliang sideways movement sa susunod na 3 hanggang 5 buwan. Pero pagkatapos po nito, maaaring magkaroon na po ng speculative wave sa crypto market, lalo na kapag tag-init sa US or late summer sa early fall. Kung mangyari ito, sabay ng pagpasa ng mga bagong batas at kung lalong dumami po ang mga investors, ito raw ang posibleng magtulak sa presyo ni Bitcoin papunta sa presyong $250,000. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, para sa atin, ang prediction na ito ay may malaking epekto, lalo na kung tama itong si Ginoong Hoskinson. Una, kung totoo nga na aakyat ang presyo ni Bitcoin ang sobra, malaking potential profit po ito para sa mga Pinoy hodlers, lalo na yung mga matagal nang nag-invest dito kay Bitcoin. Kahit maliit lang ang ating puhunan dito, kung nakuha natin or nabili natin ang ating Bitcoin sa mababang presyo, malaki po ang magiging gain natin dito. Pangalawa, ito ay pwedeng maging motivasyon or motivation sa mga bagong investors na pumasok sa crypto space. Pero syempre, kailangan pa rin ng sapat na kaalaman at saka tamang risk management. Hindi ibig sabihin na porket tumataas ang presyo ni Bitcoin ay automatic nakikita na po tayo kaagad dito. Pangatlo, kung marami pong Pinoy ang magka-interest sa crypto, maaari rin itong magbukas ng maraming trabaho, negosyo at saka oportunidad sa Web3 at saka blockchain industry dito sa Pilipinas. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito sa prediction ni Ginoong Charles Hoskinson na aabot si Bitcoin sa presyong $250,000 ay hindi naman po imposible. Pero kailangan natin na maging maingat at saka realistic. Tama siya na maraming factors na pwede pong magtulak pataas sa presyo ni Bitcoin. Lalo na kung patuloy po ang adoption, may malinaw na regulasyon at lumalala ang global instability. Pero dapat po nating tandaan na volatile po ang crypto. Pwede po itong tumaas ng biglaan pero pwede na rin itong bumaba ng mabilisan. Ang pinaka-importante po ay maging informed investor po tayo. Huwag po tayong basta-basta sumasabay sa hype. Alamin natin ang tamang entry points, mag-research at huwag po tayong maglagay ng pera na hindi natin kayang mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.